Mobos, welcome back sa aking YouTube channel. Amir Walid po, isang OFW at YouTuber dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Narito, ang mga dapat malamang impormasyon, lalong-lalo na kung ikaw isang OFW na naninirahan at nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Mga boss, kahapon nagtala ang Ministry of Health ng Saudi Arabia, May 18, 2020, Monday, ng 2,593 na bagong kaso at 3,026 naman na bagong magaling na sa sakit na ito. Ayan yung basahin ko sa inyo ang pinost ng Saudi Bus kahapon, May 18, 2020, mula mismo sa Ministry of Health. Saudi Arabia COVID-19 Daily Report, Monday, May 18, 2020. New cases 2,593, new recovery o yung mga bagong magaling na ay nasa 3,026. Mga boss, merong total cases na 57,345 ang buong kaharian. Pero mga boss, wag natin doon i-focus yung ating atensyon doon sa 57,345 dahil 28,000 lang sa kanila, 277. Inuulit ko, 28,277 lang sa kanila ang total active cases. Inuulit ko, doon sa 57,345 na total cases sa buong kaharian, 28,000 lang po sa kanila at 277 ang total active cases. Samantalang 28,748 ang total recoveries. Magandang balita ito mga boss, kahit araw-araw ay meron tayong mga cases, magandang balita pa rin to dahil malaki. Okay, malaki ang ating total recovery sa buong kaharian dahil umabot na sa 28,748. Samantalang 320 naman ang total mortality o yung bilang ng mga nasawi. Ngayon naman mga boss, alamin natin kung ano mga lugar kahapon ang nagpositibo sa COVID-19. Ang 2,593 na bagong kaso ay nanggaling sa mga lugar ng Riyadh 642, Makkah 510, Jeddah 305, Medina 245, Dammam 174, Hufuf 147, Kubar 133, Katif 71, Tayyif 64, Adiriya 44, Dahran 34, Al-Jubail 33, Hazm Al-Jalamid 23, Buraida 18, Al-Sihin 18, Yanbu 16, Bakek 10, Tabuk 9, Sharura 9, Al-Karj 9, Diba 8, Hail 8, Manfat Al-Hudayta 7, Hafar Al-Batin 6, Al-Jafar 4, Jadidat Arar 4, Mahad Al-Dahab 3, Kulais 3, Al-Rain 3, Rama 3, Kamis Mushay 2, Mahayel Asir 2, Rastanura 2, RR 2, Hotat Bani Tamim 2, Ruwaida Alard 2, Al-Dawadmi 2, Al-Zelfi 2, Al-Kafchi 1, Al-Nariya 1, Unayza 1, Al-Gara 1, Al-Gazala 1, Al-Sulaymaniya 1, Tadek 1, Al-Majmah 1, Laila 1, Wadi Al-Dawasir 1, Al-Sulayil 1, Hotat Sadir 1, Wetelan 1, at sa lugar ng Marat 1. Mga boss, paalala po na ang mga lugar na ito bilang ay pwedeng magbago anumang oras ngayon, minuto at araw. Mga boss, nakikita nyo rin sa inyong mga screen na ang Grand Mufti ng Saudi Arabia at Head of the Council of Senior Scholars in the Department of Scientific Research and IFTA, Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh, ay nagsabi na pwedeng mag-perform ng sala or yung Eid al-Fitr prayer sa bahay dahil nga sa mga nangyari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating mundo, yung current pandemic situation, itong COVID-19 nga. At ang dasal na ito ay merong 2 raka na may kasamang pagsasaulo na maraming bilang ng takbir at walang sermon. Itong impormasyon na ito ay galing mismo sa Saudi Gazette at pinost po ng Saudi Bus sa kanilang Facebook page. Mga boss, marami nagtatanong kung kailan ang next flights para sa pagpapauwi ng mga kababayan nating OFW dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Matatandaan na mahigit 300 na OFW ang napauwi sakay ng chartered flights dito sa Saudi Arabia. Ito po ay tinatawag na special flights na ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Philippine Embassy at Polo Riyadh at Eastern Region Operation. Ayon sa ating mahal na Ambassador Adnan Alonto ng Philippine Embassy dito sa Saudi Arabia sa kanyang interview doon sa live coverage ng Balitang Global, doon sa pagpapauwi nga doon sa mahigit 300, sinabi niya na maaaring sa May 28 ang next flights at June 4 ang next flights para sa pagpapauwi. Ngunit hindi ito sigurado dahil maraming dapat i-considered na
mga patakaran. Hindi ito ganun kadali. Ngunit i-update tayo ng ating embahada at ng ating Polo Riyadh, Polo Eastern Region Operation kung matutuloy nga ang pagpapauwi na ito sa May 28 at June 4. Inuulit ko mga boss, ito lang po ay binigay na eksaktong date, ngunit hindi ito sigurado dahil maraming dapat i-consider dahil maraming proseso mga boss bago magpauwi ng mga OFWs dito sa Saudi Arabia. Maraming dapat i-considera, ang patakaran ng Saudi Arabia, ang kanilang mga rules and regulations, ang budgets, okay, ang mga resources, kailangan ito ay kumpleto bago maisagawa ang pagpapauwi o yung repatriation dito sa Saudi Arabia. And of course, kailangan din ay may basbas ng gobyerno ng Pilipinas bago makauwi ang isang OFW sa atin sa Pilipinas. Sa mga OFWs natin na nakauwi sa Pilipinas, merong $200 na nag-aantay po sa inyo. Yung ayuda po, yung mga nag-fill up po ng form, doon nyo na po matatanggap ang inyong $200 o yung 10,000 pesos. At para naman sa mga OFWs natin na kasambahay, merong nag-aantay sa inyo na 20,000 pesos doon sa atin sa Pilipinas, yung pangkabuhayan nga po na program. Maraming criteria ito na dapat mo nang isagawa, pero I believe na karamihan sa ating mga OFWs na domestic helper ay makakakuha ng 20,000 pesos na ito dahil nga po sinabi ito sa atin ng ating labat Nasser Mustafa ng Polo Riyadh. Mga boss, dito ko na po tatapusin ang video na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa aking YouTube channel. Muli, mula dito sa Riyadh, Saudi Arabia, Amir Walid po. Peace! Stay safe, stay healthy.